Dumating si Jacob kina Laban. Ang talatang ito ay mababasa sa Genesis Kapitulo 29 hanggang 30. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito'y may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan, taga Haran?" Tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" Tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayon at dumarating si Rachel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Maaga pa naman," sabi ni Jacob, "bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," sagot ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon, saka pa lamang kami maaaring magpainom." Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Rachel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Rachel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan na paiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca." Patakbong umuwi si Rachel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang may salaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo." At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan.